Nakakadurog ng puso. Imaginein mo, driver, matatapang to eh. Umiiyak na yung mga hari ng kalsada dahil sa hirap ng buhay. Tapos ang inaatupag ng mga tanginang congressman, impeachment, ang gaganda ng mga suot, libre gasolina, ilang sasakyan ang gamit nila. Sa tuwing umaalis ang mga yan, may mga backup pa yan. Gasolina din ng taong bayan ang ginagamit dyan, pera ng taong bayan. Full tank lagi. Tapos yung mga Pilipino, pinagsisilbihan nila, umiiyak na oh. Hirap po talaga eh. Lalo po ngayon. Kaya ako kukuha ng pandiset, buti may nakakawa pa ng paano. Mahirap po, mahirap. Mahirap talaga. Alis bawi mo, 300 na lang araw-araw. Mahirap. Alam mo, bisan nga, parang yung mga driver na hawaan ng pasahero, bigyan. Bisa may bigay 100. Ang sukli namin, ma'am, maraming salamat po. 50 pesos, hindi na kinukuha yung sukli. Ma'am, maraming salamat po. God bless po. Nakakaintinding pasahero. Ganun na lang anong driver yun eh. Parang kawawa na. Di kayo nahihiya, ang ninanakawan nyo yung mga, sila na nagtutulungan. Ninanakawan nyo na mga taxpayers na mga araw-araw na nagko-commute. Tinutulungan na nila yung isa't isa. Kami-kami na nagtutulungan. 3 dekada ng tsuper si Jose. Pero ngayon lang daw siya naluha sa pagsubok na tila walang panalo. Kaya nga po, mahirap talaga. Walang magagawa, ito lang hanap buhay namin. Lalo pa namang kailangan ng diesel sa pagtatanim ngayong tag-init. Kasi walang ulan, kailangan namin ng diesel para sa water pump, para may pangdilig sa bagong tanim. At saka po sa pag-aani namin, malayo yung pagdidelibera namin ng gulay namin, mga 2 oras. Napakalaking epekto talaga nung pagtaas ng diesel kasi minsan wala nang natitira eh. Ang tunay na problema ng Pilipinas ay hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay lalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Tanggalin ang mga miyembro ng kabinete, kanilang mga kasamahan na nagpapahirap sa mga Pilipino at huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan.